Sa panahon ng labis na kagipitan, natutokso ka rin bang maging sakim at isipin lamang ang pansariling kapakanan at ng iyong pamilya? Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes, kapanalig. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at laging nakakapit sa habag at awa ng Diyos sa gitna ng mga problemang ating nararanasan. Lalo na sa ating mga karaniwang mamamayan at manggagawa ng ating bansa, na labis na naapektuhan ng sunod-sunod na pagtaas ng langis at mga bilihin. Talaga namang napakahirap maitawid ang bawat araw dahil kulang na kulang ang kinikita para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya. Pero sa kabila ng sitwasyong ito, tinatawagan tayong mga Kristiyano na magtulungan at magmalasakitan at iwasan ang lahat ng uri ng kasakiman at pagsasamantala sa kapwa. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman, ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, "Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati ninyo?" At sinabi niya sa mga tao, "Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman, sapagkat magkaroon man ng marami ang tao, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay." At idinagdag pa ni Jesus ang isang talinhaga. May isang taong mayaman na maraming tinubo sa kanyang lupain, kaya nag-isip-isip siya, "Ano ang aking gagawin? Wala man lang akong mapagtipunan ng aking ani." At sinabi niya, Ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga bodega at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko titipunin ang lahat kong trigo at ang iba pa. At masasabi ko na sa aking sarili, kaibigan, marami ka ng ari-ariang nakalaan para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi rin ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Mapapasa kanino na ang iyong inihanda. Gayon din ang masasabi sa sinumang nag-iimpok ng yaman para sa kanyang sarili at walang tinutubo para sa Diyos." Narinig natin sa mabuting balita ang isang babala na mag-ingat sa kasakiman. Ayon sa aklat na Anak ng Pitong Sala na sinulat ni Father Joseph Mendoza, ang kasakiman ay ang labis na paghahangad sa kayamanan at mga material na bagay. At ayon pa sa kanya, meron itong 7 anak. Ang panlilinlang, pandaraya, kasinungalingan, pagsumpa ng walang katotohanan, pagkabalisa, karahasan, at kawalang awa. Kaya marami tayong nababalitaang magkakapatid na nag-aaway-away at nagpapatayan pa dahil sa agawan ng mana. Kapag may isang sakim sa magkakapatid, pinag-uugatan ito ng karahasan at pagkabalisa sa pamilya. Kaya binibigyan tayong babala ng ating mabuting balita ngayon. Sikapin ninyong mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang ari-arian. Mula sa verse 15. Kapag namatay tayo, hindi naman natin madadala ang kayamanan sa kabilang buhay. Iiwan natin dito sa lupa kasama ng mga alaala kung paano tayo nagkipamuhay. Ikaw, kapanalig, anong alaala ang nais mong iwan? Hindi naman masama ang mag-ipon para sa ating kinabukasan. Ang ayaw ng Diyos ay ang labis na paghahangad ng kayamanan na nag-uudyok sa tao upang maging bulag sa pangangailangan ng kapwa at mangdaya umandin lang ng kapwa upang higit pang kumita ng mas maraming pera. Kapanalig, meron ka rin bang tendency na maging sakim? Isa lang ang lunas dyan. Ang pagiging bukas palad
o pagtulong sa kapwa. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilaya natin.